Malakas na bumukas ang pinto at ang tunog nito ay tila isang kidlat na gumuhit sa katahimikan ng kanilang tahanan. Napalunok si Leah. Ang nangiting kanina lang ay nasa kanyang mga labi ay unti-unting naglaho na parang kandilang hinipan ng malakas na hangin. Kanina lang, ang buong bahay ay puno ng pag-asa. Ang bango ng paboritong adobo ni Carlo ay nangingibabaw, isang pangako ng masayang selebrasyon. Ang mesang pinaghirapan niyang ayusin ay nakahanda na. May 2 pinggan at isang maliit na kandila sa gitna. Lahat ay perpekto. Ngayon, lahat ay tila isang kasinungalingan. Hindi siya nilingon ni Carlo. Dire-diretso itong pumasok at walang ingat na inihagis ang kanyang military bag sa sofa. Ang bawat kilos nito ay mabigat, puno ng inis, na hindi para sa kanya, pero sa kanya tumatama. Napahawak si Leah sa rosaryong nakapulupot sa kanyang palapulsuhan. Ang malalamig na butil nito ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas. Regalo ito ni Carlo noong araw ng kanilang kasal. Para sa ating dalawa, sabi nito noon, para laging gabayan ng Diyos ang pagmamahalan natin. Nasaan na ang pagmamahalang yun ngayon? Huminga siya ng malalim at pinilit muling ngumiti. Sinalubong niya ang asawa. Carlo, mahal, maligayang pagbabalik. Happy promotion ulit sa'yo. Bahagya lang siyang sinulyapan ni Carlo. Pagod ako, Laya. Huwag ngayon. Naghanda ako ng hapunan. Mahinang sabi niya. Sinusubukang panatilihing masigla ang kanyang boses. Yung paborito mo. Sumunod ito sa kanya papunta sa kusina. Ngunit imbis na matuwa, tiningnan lang nito ang nakahandang pagkain na para bang isa itong malaking abala. Kumuha ito ng kutsara, sumubo ng kaunti, at pagkatapos ay ibinagsak ito sa pinggan. Tumama ang tunog ng metal sa porselana sa puso ni Laya. Matabang, deklara ni Carlo. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Parang may kulang. Tumingin ito sa kanya at sa mga mata nito, nakita niya ang isang estranghero. Buong araw ka lang naman dito sa bahay, Leah. Hindi mo man lang magawang perpektuhin ang isang simpleng adobo? Bawat salita ay isang sampal. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Napayuko siya at tiningnan ang pagkaing inihanda niya ng buong pagmamahal. Ngayon, para na itong basura sa kanyang paningin. Hindi na siya sumagot. Ano pa bang sasabihin niya? Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Carlo. Wala akong ganang kumain. Marami pa akong tatapusin na papeles. At tulad ng dati, tinalikuran na naman siya nito. Pumasok ito sa maliit nilang silid-aklatan na nagsisilbing opisina nito at isinara ang pinto. Muli, mag-isa na lang si Leah sa gitna ng selebrasyong para sana sa kanilang dalawa. Napaupo siya sa silya, nawalan ng lakas. Ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng pumatak. Ilang sandali pa, narinig niya ang mahinang tunog ng isang cellphone mula sa loob ng opisina. Isang text message. Sinundan iyon ng isa pa at isa pa. Hindi niya napigilan ang sarili. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa pinto. Sapat lang para masilip ang siwang. Nakita niya si Carlo na nakatayo, nakatalikod sa kanya, hawak ang cellphone, may kausap ito. At sa paraan ng pagtipa nito sa keyboard, alam niyang hindi ito tungkol sa trabaho. May ngiti sa mga labi nito, isang-isang ngiting matagal na niyang hindi nakikita, isang nangiting hindi na para sa kanya. Biglang umilaw ang screen ng cellphone ni Carlo bago niya ito ibulsa. At sa isang saglit na yon, kitang-kita ni Laya ang pangalan ng nag-text. Bianca. Mabilis na itinago ni Carlo ang cellphone. Lumingon ito na para bang naramdaman nitong may nakatingin. Nagtama ang kanilang mga mata sa siwang ng pinto. Ngunit walang pagsisisi sa mukha nito. Walang kahit anong emosyon. Tinalikuran lang siya ulit nito at umupo sa lamesa. Napaatras si Laya, napahawak sa kanyang dibdib. Isang matinding kirot ang biglang kumalat sa buong katawan niya.
Mas masakit pa sa kahit anong sampal. Ang lamig ng mga butil ng rosaryo sa kanyang balat ay tila nagyayelo, isang babala ng paparating na unos. Kinabukasan sa kampo, si Captain Carlo de Leon ay ibang tao. Dito, siya ay nirerespeto. Ang bawat pagsaludo ng mga sundalong mas mababa ang ranggo ay nagpapinfla ng kanyang dibdib. Ang bawat "Sir" na kanyang naririnig ay musika sa kanyang pandinig. Dito ang kanyang galing ay kinikilala. Ang kanyang pangalan ay may bigat. "Good morning, sir," at "Congratulate sa promotion." Napangiti si Carlo nang makita si Bianca na may dalang dalawang tasa ng kape. "Bianca, salamat." "Para po sa inyo, sir. Mukhang puyat kayo," sabi nito at inilapag ang isang tasa sa kanyang lamesa. Ang nangiti nito ay tila nagbibigay liwanag sa buong opisina. "Pasensya na po kung naabala ko kayo kagabi sa text. Naging sobrang excited lang po ako para sa inyo." "Wala yon," mabilis na sagot ni Carlo. Pilit iwinawaksi ang alaala ng malamig na hapunan at nang walang kibong si Leah. "Appreciated ang pagbati mo." Sumandal si Bianca sa gilid ng kanyang lamesa, tila nag-iisip. "Alam niyo, sir, nakaka-inspire po talaga kayo. At ang swerte niyo rin kay Ma'am Laya." Kumunot ang noo ni Carlo. "Anong ibig mong sabihin?" "Wala naman po, sir. Naisip ko lang, ang ibang mga misis ng opisyal dito ang tataas ng mga pangarap. Yung asawa ni Major Santos nagbukas ng sarili niyang law firm. Yung misis ni Colonel Reyes, CEO na ng isang malaking kumpanya. Nakaka-pressure siguro sa kanila na laging may dapat patunayan." Humigop si Bianca ng kape. "Pero si Ma'am Leah, napakasimple lang. Masaya na sa bahay. Walang stress. Swerte kayo, sir." Isang papuri ang sinabi ni Bianca, pero lason ang dating nito sa pandinig ni Carlo. Simple. Masaya na sa bahay. Walang stress. Parang sinasabi nitong walang ambisyon si Leah, na habang siya ay nagpapakapagod para umangat, ang asawa niya ay kontento nang manatili sa ibaba. Bigla, ang simpleng buhay na dati niyang hinahangaan kay Laya ay naging isang kahinaan sa kanyang paningin. Isang bagay na ikinahihiya niya. Buong araw, bumabagabag sa isip niya ang mga salita ni Bianca. Pag-uwi niya ng bahay, mas naging mabigat ang pakiramdam niya. Nakita niya si Leah na abala sa pag-aayos ng mga gamit nito sa maliit na study table. Hindi man lang siya nito naramdaman. Nang paalis na si Leah, may isang papel na nahulog mula sa kanyang libro. Isang bank statement. Pinulot ito ni Carlo at nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita. Isang bank transfer. 100,000 piso. Saan galing ang perang ito? At saan niya ito dinala? Biglang bumalik sa isip niya ang sinabi ni Bianca kaninang umaga. "Alam mo na, sir, magagandang babae, maraming pangangailangan." Isang nag-alab na galit ang biglang sumiklab sa kanyang dibdib. Ang lahat ng kanyang pagod at sakripisyo, ang lahat ng kanyang pagsisikap na itaguyod ang kanilang buhay, para lang balustayin ng kanyang asawa sa mga bagay na hindi niya alam. Hindi na siya nag-isip. Dala ang papel. Sinugod niya si Leah sa kanilang kwarto. Naabutan niya itong nagtutupi ng mga damit na nilabhan. Laya. Napalingon ito at sa mukha nito ay may bahid ng pag-asa. Ngunit agad iyong napalitan ng takot nang makita ang galit sa kanyang mga mata. "Ano to?" Galit na tanong ni Carlo. Inihagis ang bank statement sa ibabaw ng kama. "Ipaliwanag mo to." Tiningnan ni Laya ang papel at pagkatapos ay tumingin ito sa kanya. Walang gulat sa mga mata nito. Tanging lungkot. Isang malalim na lungkot. Hindi ito sumagot. "Saan mo dinala ang pera, Laya?" Diin niya lumalakas ang boses. "May tinatago ka ba sa akin? May pinaglulustayan ka bang hindi ko alam?" Ang totoo, alam niya kung para saan ang pera. Para iyon sa utang ng kanyang pamilya sa probinsya. Isang problemang ikinahihiya niya. Isang problemang hindi niya kayang aminin kahit sa sarili niya. Pero ang kanyang orgulyo, ang kanyang pride,
ay hindi siya hahayaang aminin niyon. Mas madali nang magalit. Mas madali nang isisi sa kanya ang lahat. Tinitigan siya ni Laya at sa isang saglit, nakita niya ang luhang namumuo sa mga mata nito. Pero mabilis itong kumurap. Tumayo ito ng tuwid at ang boses nito ay mahinahon ngunit puno ng bigat. Kung wala ka ng tiwala sa akin, Carlo, sabi nito, wala nang silbi ang kahit anong paliwanag. Ang mga salitang yun ay tumusok sa kanyang pagkalalaki. Imbis na makonsensya, mas lalo siyang nagalit. Hindi na siya nakapagsalita. Buong lakas niyang tinalikuran ito at lumabas ng kwarto. Ang malakas na pagsara ng pinto ang tanging naging sagot niya sa lahat. Ang mga sumunod na araw ay puno ng isang nakabibinging katahimikan. Nag-uusap sila ni Carlo, pero tungkol lang sa mga bagay na hindi mahalaga. Kakain ka na ba? Aalis na ako. Nasa labas ang basura. Mga salitang walang buhay, mga tanong na hindi nangangailangan ng totoong sagot. Ang bahay nila, na dati puno ng tawanan, ay naging isang malamig na espasyo kung saan dalawang estranghero ang gumagalaw paikot sa isa't isa. Pero hindi sumusuko si Lia. Sa bawat umaga, ipinagdarasal niya sa harap ng kanyang sirang rosaryo na sana maibalik pa ang dati. Na sana ang Carlo na minahal niya ay nasa likod pa rin ng malamig na maskarang suot nito ngayon. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga sulat, isang sobre ang pumukaw sa kanyang atensyon. Makapal ito at may gintong selyo ng Armed Forces. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, isang formal na imbitasyon. The pleasure of your company is requested at the annual military gala. Isang bolang apoy ng pag-asa ang biglang sumindi sa kanyang dibdib, ang gala, ang pinakamalaking pagtitipon ng taon. Isang gabi ng parangal para sa mga natatanging opisyal at kasama doon si Carlo. Ito na yon, ito na ang pagkakataon nila. Sa gabing iyon, maipapakita niya sa lahat, lalo na kay Carlo, na siya ang asawang karapat-dapat na iharap, na siya ang babaeng laging nasa likod nito, sumusuporta at nagmamahal. Puno ng determinasyon, binuksan niya ang kanyang aparador. Sa pinakadulo, nakasabit ang isang damit na matagal na niyang hindi na isusuot. Isang simpleng itim na bestida na yakap ang kanyang katawan at nagpapakita ng kanyang mga balikat. Naalala niya ang huling beses na sinuot niya ito. Your shoulders, bulong ni Carlo noon sa kanyang tainga. They are my favorite weakness. Napangiti si Lia. Isinuot niya ang damit. Tumingin siya sa salamin. Nakita niya ang isang babaeng pagod. May lungkot sa mga mata, pero handang lumaban. Kinagabihan, sinubukan niyang kausapin si Carlo. Naabutan niya itong abala sa harap ng laptop. Carlo, mahinang tawag niya. Natanggap ko ang imbitasyon para sa gala. Okay, sagot nito. Hindi man lang inaalis ang tingin sa screen. Naisip ko lang, baka gusto mong samahan kitang maghanap ng isusuot na barong. Busy ako, Laya. Ikaw na ang bahala. Sige. Pilit niyang pinasigla ang boses. Excited na ako para sa'yo. Para sa gabing iyon. Doon lang ito tumingin sa kanya. Ngunit ang tingin nito ay blanko. Trabaho lang yon, Lia. Huwag mong masyadong dibdibin. Isang pamilyar na kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib. Ngunit hindi niya ito ipinakita. Ngumiti lang siya at tumango. Kinabukasan, pumunta si Lia sa kampo para magpasa ng ilang dokumento. Habang naglalakad sa pasilyo, isang boses ang tumawag sa kanya. Ma'am Laya, good morning po. Si Bianca. Nakangiti ito ng pagkatamis-tamis, suot ang kanyang uniforme. Wow, ma'am. Lalo po kayong gumaganda. Siguro dahil wala kayong iniisip kundi ang alagaan si Sir. Salamat, Bianca. Tipid na sagot ni Lia. Nga po pala. Patuloy nito. Naririnig ko na malapit na ang gala. Sigurado po ako na kayo ang magiging pinakamagandang may bahay doon. Huminto ito saglit at ang nangiti nito ay tila nagkaroon ng anino. Ang swerte niyo po, ma'am. Pwede kayong mag-relax lang sa bahay.
Kaming mga nandito, kailangan naming magtrabaho ng doble para maging karapat-dapat sa mga opisyal na tulad ni Sir Carlo. Para siyang sinampal ng mga salitang yon. Isang papuri na may kasamang insulto. Ngumiti lang si Lia. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang laban, Bianca. Sige, mauna na ako. Umalis siya ng may dignidad, pero sa loob-loob niya, nanginginig siya. Gabi bago ang gala, inihanda na ni Lia ang kanyang damit. Plansado, nakasabit. Isang simbolo ng kanyang huling pag-asa. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng kama. Isang unknown number. Binuksan niya ang mensahe. Wala itong text. Isang litrato lang. Isang litratong tila kinuha ng patago. Si Carlo at Bianca, magkatabing nakaupo sa isang restaurant. Si Carlo ay nakangiti. Isang nangiting matagal na niyang hindi nakikita. Nakasandal ito ng bahagya kay Bianca na para bang may ibinubulong o. Mukha silang masaya. Mukha silang bagay. Nabitiwan ni Laya ang kanyang cellphone. Bumagsak ito sa malambot na kama. Ngunit para sa kanya, ang tunog nito ay kasing lakas ng isang pagsabog. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang damit na itim na nakasabit sa kanyang harapan ay biglang naging simbolo ng katangahan. At sa unang pagkakataon, isang tanong ang pumasok sa kanyang isip. Para saan pa ang laban na ito? Ang bulwagan ay puno ng mga unipormadong general, ng mga politiko na may matatamis ng ngiti, at ng mga asawang nakasuot ng nagniningning na mga alahas. Ito ang mundo ni Captain Carlo de Leon. Nakatayo siya ng tuwid. Ang kanyang barong ay walang gusot. Ang kanyang dibdib ay tila lobong pinapinfla ng hangin sa bawat pagbati at pagkamay na kanyang natatanggap. "Congratulations, Captain," sabi ng isang koronel. "Well-deserved promotion," sabi naman ng isa pa. Bawat salita ay nagpapatibay sa kanyang pakiramdam na sa wakas, narating na niya ang lugar na para sa kanya. Pagkatapos, nakita niya si Lia na papasok sa pinto. Natigilan siya. Sa suot nitong itim na bestida, sa simpleng ayos ng buhok nito, may isang kagandahang lumabas na matagal na niyang hindi napapansin. Sa isang saglit, naalala niya ang lalaking umibig dito noon. Ngunit mabilis na pumasok ang lason ng pagdududa. Kailangan niyang umayos ngayong gabi. Sabi niya sa sarili. Hindi niya pwedeng sirain ang gabing ito. Nilapitan niya ito. "You look nice," sabi niya. Iyon lang. Walang-walang ngiti, walang init. Nakita niya ang bahagyang pagkadismaya sa mga mata ni Lia, pero mabilis itong ngumiti. "Ikaw din. Bagay na bagay sa iyo ang tagumpay, mahal." Hinawakan nito ang braso niya, pero nanatiling matigas ang kanyang katawan. Inilibot niya ito sa bulwagan, ipinakilala sa ilang mga opisyal, at pagkatapos ay iniwan sa isang mesa, kasama ang ibang mga asawa. Kailangan niyang makihalubilo. Kailangan niyang palakasin ang kanyang koneksyon. Nasa kalagitnaan siya ng pakikipag-usap sa isang maimpluwensyang general nang magsimula ang kaguluhan. Isang malakas na sigaw. Tunog ng nabasag na kopita. Napalingon ang lahat. At doon, sa gitna ng atensyon, nakita niya ang eksenang sisira sa kanyang perpektong gabi. Si Mrs. Velasco, ang asawa ng general na kausap niya, ay basang-basa ng pulang alak. Ang mukha ay puno ng pagkagulat at galit. Sa paanan nito, si Bianca, nakaluhod sa sahig, umiiyak habang pinupulot ang mga bubog. At sa tabi nilang dalawa, nakatayo si Laya. Tahimik, hindi gumagalaw, tila nahuli sa akto. "Anong nangyari dito?" Sigaw ng general. Mabilis na tumakbo si Carlo palapit. "Sir, pasensya na po," humihikbing sabi ni Bianca, habang tinuturo si Lia. "Hindi ko po sinasadya. Tinulak po ako ni Ma'am Laya. Natabig ko po si Mrs. Velasco." Lahat ng mata ay napunta kay Laya. Mga matang mapanghusga, mga bulungang tila mga bubuyog na umuugong sa tainga ni Carlo.
Ano to, Captain De Leon? Malamig na tanong ng general. Hindi marunong kumilos ang asawa mo? Isang matinding hiya ang bumalot kay Carlo. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng respeto na kanyang inipon, ay gumuho sa isang iglap dahil sa isang iskandalo. Hindi niya pinakinggan si Laya. Hindi niya tinanong kung ano ang totoo. Ang nakikita lang niya ay ang kanyang nasirang reputasyon. Buong higpit niyang hinawakan ang braso ni Laya at kinaladkad ito palayo sa mga tao, papunta sa isang bakanting pasilyo. Ano bang ginawa mo? Sigaw niya, ang boses ay nanginginig sa galit. Sinira mo ang lahat! Ang lahat! Tumingin si Lia sa kanya. Ang mga mata ay puno ng sakit at pagkalito. Carlo, hindi totoo yon. Wala akong ginawa. Wala kang ginawa? Putol niya. Nakita ng lahat, Lia. Ipinahiya mo ako. Sa harap ng lahat ng importanteng tao. Sa gabing dapat ay para sa akin. Makinig ka muna. Hindi. Sigaw niya. Ang kanyang galit, ang kanyang pride, ang kanyang pagkadismaya. Lahat ay sumabog. Lagi ka na lang pabigat. Palagi mo na lang akong hinihila pababa. Sa sobrang galit, hindi na niya napigilan ang sarili. Itinaas niya ang kanyang kamay. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Lia. Biglang tumahimik ang lahat. Maging ang hangin ay tila huminto sa paghinga. Natulala si Carlo sa kanyang ginawa. Nakita niya ang pulang marka ng kanyang mga daliri sa mukha ng kanyang asawa. Ngunit hindi iyon ang nakapagpatigil sa mundo niya. Klang. Isang mahinang tunog. Sinundan pa ng marami. Napatingin siya sa ibaba. Ang rosaryong laging nasa pulsuhan ni Lia ay naputol. Ang mga perlas na butil nito ay kumalat sa makintab na sahig, gumugulong sa iba't ibang direksyon. Bawat isa ay parang isang alaala na gumugulong palayo, nawawala sa dilim. Itinaas ni Lia ang kanyang paningin. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Walang luha, walang galit. Tanging isang nakakakilabot na kawalan. Hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw. Ang tanging narinig sa pasilyo ay ang sunod-sunod na paggulong ng maliliit na butil ng perlas sa sahig. Dahan-dahan, lumuhod si Lia. Hindi niya pinansin si Carlo na nakatayo lang doon, tila isang estatwang binuhusan ng malamig na tubig. Ang kanyang buong atensyon ay nasa sahig. Isa-isa niyang pinulot ang mga butil ng rosaryo. Bawat isa ay malamig sa kanyang palad, parang mga luhang tumigas. Ito ang mga piraso ng kanyang pananampalataya. Pananampalataya sa pag-ibig, sa kasal, sa lalaking pinangakuan niya ng habang buhay. Ngayon, basag na ang lahat. Nang makolekta niya ang huling piraso, isinara niya ang kanyang palad. Tumayo siya. Hindi niya tiningnan si Carlo. Walang salitang namutawi sa kanyang mga bibig. Nilagpasan niya lang ito at sa bawat hakbang, naramdaman niya ang unti-unting pagbabalik ng lakas sa kanyang mga binti. Lumabas siya ng bulwagan. Walang lumingon. Ang lahat ay abala sa pagpapanggap na walang nangyari. Paglabas niya sa hotel, isang malamig na hangin ang sumalubong sa kanya. Sinundan iyon ng ambon. Hindi niya ito ininda. Naglakad siya palayo at habang lumalakas ang ulan, naramdaman niya na para siyang hinuhugasan. Hinuhugasan ang hiya, ang sakit, ang katangahan. Ang kanilang bahay ay tila isang museo ng mga alaala. Ngunit para kay Laya, isa na itong puntod. Pumasok siya sa kanilang kwarto. Kinuha niya ang isang maletang matagal nang hindi nagagamit. Dahan-dahan binuksan niya ang aparador. Hindi niya kinuha ang magagarang damit na bigay ni Carlo. Hindi niya kinuha ang mga alahas. Ang mga litrato nila na nakapatong sa mesa ay hindi man lang niya sinulyapan. Ang kinuha lang niya ay ang mga damit na sarili niyang bili, ang mga librong paborito niya, at ang sirang rosaryo na maingat niyang ibinalot sa isang panyo at inilagay sa pinakailalim ng maleta. Ang bawat gamit na inilalagay niya sa loob ay isang paalam. Paalam sa mga pangarap,
Paalam sa mga sakripisyo. Paalam sa babaeng minsan siyang naging. Nang matapos siya, isinara niya ang maleta. Ang tunog ng zipper ay parang isang pinal na hatol. Hinubad niya ang kanyang wedding ring. Malamig at mabigat ito sa kanyang palad. Saglit niya itong tinitigan. Isang gintong bilog na nangako ng walang hanggan, pero nagbigay lang ng walang katapusang sakit. May isang maliit na papel sa tabi ng kama. Kinuha niya ito at nagsulat ng 3 salita. Iniwan niya ang singsing sa ibabaw ng papel. Hinigit niya ang kanyang maleta at naglakad papunta sa pinto. Hindi na lumingon pa. Ang bawat hakbang palayo ay isang hakbang papalapit sa sarili niyang kalayaan. Pagbukas niya ng pinto, isang itim at makintab na sasakyan ang nakaparada sa tapat. Bumukas ang pinto sa passenger side at isang sundalong nakauniforme ang mabilis na bumaba. Sumaludo ito. "Ma'am Leah," sabi nito sa magalang na boses. Naghihintay na po ang general. Lasing si Carlo pag-uwi. Ang bawat hakbang niya ay pabigat ng pabigat, na para bang ang kahihiyan at pagsisisi ay mga posas na nakakabit sa kanyang mga paa. Ang alak ay hindi nakatulong para makalimot. Bagkus, pinalinaw pa nito ang imahe ng mukha ni Leah matapos ang sampal at ang tunog ng mga gumugulong na butil ng rosaryo. "Laya?" Tawag niya sa pagpasok sa madilim na bahay. Walang sumagot. Ang katahimikan ay mas malakas pa sa kahit anong sigaw. Binuksan niya ang ilaw. Ang lahat ay nasa ayos, malinis, pero walang buhay. Tila isang bahay na inabandona. Pumasok siya sa kanilang kwarto. Ang kama ay maayos na natiklop na para bang walang natulog dito. Ang aparador ay bahagyang nakabukas. Sa loob, nakita niya ang mga damit na binili niya para kay Leah. Lahat ay naroon pa. Pero ang mga gamit nito, ang mga personal na gamit, ay wala na. At sa ibabaw ng unan, kung saan dati itong nahihimbing, may isang piraso ng papel. Sa ibabaw nito, ang kanilang wedding ring. Nanginginig. Ang mga kamay na kinuha ni Carlo ang papel. "Paalam, Carlo." 3 salita. Isang pinal na hatol. Gumuho ang mundo niya. Kinaumagahan, gumising si Carlo na masakit ang ulo at wasak ang puso. Ang sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha ay parang isang insulto. Bawat sulok ng bahay ay sumisigaw sa pangalan ni Leah. Sa kanyang kawalan, ang pagsisisi ay isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya. Sinusuffocate siya. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang matigas at formal na boses ang narinig niya mula sa kabilang linya. "Captain De Leon, you are summoned to General Rivas's office immediately." Click! Nanuyo ang lalamunan ni Carlo. Si General Rivas, ang pinakamataas na opisyal sa buong kampo, ang taong pinakainiidolo at kinatatakutan niya. Alam na niya kung para saan ito. Ang iskandalo sa gala, ang kahihiyang idinulot niya. Mabilis siyang naligo at nagbihis. Habang isinusuot niya ang kanyang uniforme, pakiramdam niya ay isinusuot niya ang kasuotan ng isang kriminal. Bawat butones na kanyang isinara ay nagpapabigat sa kanyang paghinga. Ang paglalakad sa pasilyo papunta sa opisina ng general ay ang pinakamahabang paglalakad sa buong buhay niya. Ang bawat matang nakakasalubong niya ay tila nang huhusga. Ang bawat pagsaludo sa kanya ay parang isang pangungutya. Tumigil siya sa harap ng malaking pintong gawa sa Nara. Huminga siya ng malalim at kumatok. "Pasok!" Isang makapangyarihang boses ang sumagot mula sa loob. Pinihit niya ang seradura at pumasok. Ang opisina ni General Rivas ay malawak at nakakatakot sa sobrang kaayusan. Ang mga medalya nito ay nakadisplay sa isang glass cabinet. Sa likod ng malaking mesa, nakaupo ang general. Ang mukha ay tila inukit sa bato. Inihanda ni Carlo ang sarili para sa pinakamalala. Isang suspension, marahil ay pagtanggal sa serbisyo. Ngunit hindi ang general ang unang nakakuha ng kanyang atensyon. Sa gilid ng bintana, nakatayo ang isang babae.
nakatalikod sa kanya. Nakasuot ito ng isang simpleng pero eleganteng puting bestida. Ang tindig nito ay tuwid at puno ng kumpiyansa. Dahan-dahan, lumingon ang babae. At si Carlo ay parang binuhusan ng nagyayelong tubig. Si Laya. Pero hindi ito ang Laya na kilala niya. Hindi ito ang simpleng may bahay na laging nakayuko. Ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay may dignidad sa kanyang mga mata. Isang lakas na hindi niya pa nakikita kailanman. Walang bakas ng takot. Walang bakas ng luha. Hindi makapagsalita si Carlo. Ang kanyang utak ay tumigil sa pag-andar. Paanong? Bakit siya nandito? Tumayo ang general. Ang mga mata nito ay matalim, parang mga punyal na tumutusok sa kaluluwa ni Carlo. Captain De Leon, sabi ng general. Ang boses ay malamig at mabigat. Ipinatawag kita dahil sa isang seryosong bagay. Naglakad ito palapit kay Lia at marahang inilagay ang kamay sa balikat nito. Naniniwala akong, patuloy ng general, habang nakatitig ng diretso kay Carlo, kilala mo ang kaisa-isa kong anak. Sa sandaling iyon, gumuho hindi lang ang mundo ni Carlo, kundi ang buong pagkatao niya. Biglang nagring ang kanyang cellphone. Ang tunog ay nakakabingi sa loob ng tahimik na opisina. Gulantang at hindi makapag-isip, sinagot niya ito nang hindi tinitingnan kung sino ang tumatawag. Hello? Isang humihikbing boses ang kanyang narinig mula sa kabilang linya. Si Bianca. Carlo? Sabi nito. Ang boses ay basag at puno ng takot. May kailangan kang malaman. Carlo, buntis ako. Nakaupo si Bianca sa gilid ng kanyang kama, sa loob ng kanyang maliit at masikip na kwarto. Hawak niya ang isang puting plastik na bagay. Sa maliit na bintana nito, may dalawang malinaw na pulang linya. Isang positive pregnancy test. Isang nangiting tagumpay ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi itong ngiti ng isang masayang ina-to-be. Ito ay ang ngiti ng isang mangangaso na sa wakas ay nahuli na ang kanyang biktima. Itinapon niya ang pregnancy test sa basurahan. Pekeng resulta, galing sa ihi ng pinsan niyang totoong buntis. Isang maliit na detalye sa isang napakalaking plano. Ang bobong Lia, naisip niya. Akala niya siguro tapos na ang laban kapag umalis siya. Hindi niya alam. Ngayon pa lang ako nagsisimula. Alam niya ang lahat mula pa sa simula. Ang pagiging anak ni Laya ng isang general. Ang pride ni Carlo. Ang bawat kahinaan nila ay pinag-aralan niya ng mabuti. Ang pag-alis ni Lia ay hindi isang sorpresa. Bahagi ito ng kanyang kalkulasyon. Ngayon, oras na para sa kanyang alas. Huminga siya ng malalim, inihanda ang sarili. Inisip niya ang lahat ng paghihirap niya, ang lahat ng pang-aalipusta na natanggap niya dahil sa pagiging mahirap. Ngayon, sisingilin niya ang lahat. Dinampot niya ang kanyang cellphone at dinial ang numero ni Carlo. Sa unang ring pa lang, pinilit niyang manginig ang kanyang boses. Sa pangalawang ring, nag-ipon siya ng luha sa kanyang mga mata. Nang sagutin ni Carlo ang tawag, isang perpektong basag na boses ang lumabas sa kanyang bibig. Hello? Carlo. Sinimulan niya, kasabay ng isang pekeng hikbi. Kumagat ka tanga. Bulong ng isip niya. Bianca, anong nangyari? Carlo. Inulit niya. Mas malakas ang pag-iyak. May problema. May kailangan kang malaman. Narinig niya ang pag-alala sa boses ng lalaki. Perpekto. Ano yon, Bianca? Sabihin mo sa akin. Carlo, buntis ako. Isang mahabang katahimikan. Narinig niya ang mabigat na paghinga ni Carlo sa kabilang linya. Nalasap ni Bianca ang bawat segundo ng pagkatulala nito. Ito ang tunog ng isang taong tuluyan ng nasukol. Tulungan mo ako, Carlo. Patuloy niya sa pag-iyak. Natatakot ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Ikaw lang. Ikaw lang ang kakampi ko. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, ang mga luha sa kanyang mukha ay agad na natuyo. Ang pekeng kalungkutan ay napalitan ng isang malamig
at kontentong nangiti. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Tinitingnan ang mga gusali sa labas. Para sa kanya, ang mga ito ay simbolo ng kapangyarihan at yaman na malapit na niyang maabot. Si Carlo ang susi at ang pekeng sanggol sa kanyang sinapupunan ang kadenang itatali niya sa leeg nito. Ngunit hindi si Carlo ang tunay na premyo. Siya ay isang hakbang lamang. Dinampot niyang muli ang kanyang cellphone at nagdial ng ibang numero. "Hello?" Sagot ng isang lalaki sa kabilang linya. Ang boses ni Bianca ay naging matalas at puno ng utos. Walang bakas ng kahinaan. "Ako ato." "Kumusta? Anong balita?" Isang masamang namamangiti ang sumilay sa mga labi ni Bianca. Nakahuli na ng malaking isda. Oras na para lambatin ang buong pamilya ng general. Huminto siya saglit. Dinadama ang kapangyarihan sa kanyang mga salita. Ipadala mo na ang anonymous tip sa mga reporter. Ang mga sumunod na araw ay isang malaking dagat ng alak, katahimikan, at walang katapusang pagsisisi para kay Carlo. Ang bahay na dati niyang tinatawag na tahanan ay naging kanyang personal na kulungan. Ang bawat sulok ay may anino ni Leah. Ang bango ng kanyang unan ay naroon pa rin. Isang malupit na paalala ng kanyang pagkawala. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang tatlong eksena. Isang sirang plaka ng kanyang kabiguan. Una, ang sampal. Ang tunog. Ang pagkabigla sa mga mata ni Leah. Pangalawa, ang mga salita ni General Rivas. "Kilala mo ang kaisa-isa kong anak." Pangatlo, ang basag na boses ni Bianca sa telepono. "Carlo, buntis ako. Asawa, general, anak." Wasak ang kanyang pagkatao. Nawala ang kanyang asawa. Ang respetadong general na tinitingala niya ay biyenan pala niyang sinaktan. At ngayon, may isang bata na darating. Isang responsibilidad na itatali sa kanya sa isang babaeng hindi niya mahal. Wala na siyang pag-asa. Wala nang babalikan. Wala nang pupuntahan. All is lost. Isang gabi, habang nakaupo sa dilim at hawak ang isang baso ng alak, muli niyang pinatakbo sa isip ang gabi ng gala. Sinubukan niyang hanapin ang eksaktong sandali kung saan nagsimula ang lahat ng kamalian. Ang sigaw, ang basag na kopita, ang umiiyak na si Bianca, ang galit na si Mrs. Velasco. "Tinulak po ako ni Ma'am Leah," sabi ni Bianca. "Nasa kaliwa ko po siya." Biglang may kumirot sa utak ni Carlo. Isang maliit, halos hindi mahalagang detalye. Nangyari ang lahat malapit sa buffet table. Si Mrs. Velasco ay nakatayo sa kanan ni Bianca at si Leah, naalala niya ng malinaw. Bago ang lahat ng gulo, si Leah ay papalapit mula sa kanan, hindi sa kaliwa. Imposibleng naitulak ni Leah si Bianca mula sa kaliwa kung nasa kanan ito. Iwinaksin niya ang isiping iyon. Lasing ka lang, Carlo. Pero ang maliit na piraso ng impormasyon na yon ay parang isang tinik na bumaon sa kanyang isipan at ayaw nang umalis. Kinabukasan, may isang bagay na nag-udyok sa kanyang bumangon. Isang maliit na sinag ng pagdududa sa gitna ng kadiliman. Naalala niya ang isa pang sinabi ni Bianca noon na nakita nito si Leah sa isang bar na may kasamang ibang lalaki. Nagpunta siya sa bar na yon. Ang amoy ng alak at sigarilyo ay lalong nagpasakit sa kanyang ulo. Lumapit siya sa bartender. "Boss, pwedeng magtanong?" "Ano yon?" Ipinakita niya ang litrato ni Leah sa kanyang cellphone. "Noong isang linggo, Miyerkules ng gabi, nakita mo ba ang babaeng ito dito?" Tinitigan ng bartender ang litrato. "Ah, si ma'am. Hindi sir. Pero yung kasama niya, yung isang babaeng nakauniforme, nandito nung gabing yun. Mag-isa lang siya. Uminom ng 2 bote, tapos umalis din." Nanlamig ang buong katawan ni Carlo. Nagsinungaling si Bianca. Bakit? Nang gabing iyon, dumating si Bianca sa bahay niya. May dalang sopas. "Carlo, kailangan mong kumain," sabi nito sa malambing na boses. "Nandito lang ako para sa'yo." Pinaupo niya ito.
Pinanood niya itong kumilos sa kanyang kusina na para bang pag-aari nito ang lugar. Ang bawat kilos nito, ang bawat salita, ay tila isang perpektong pag-arte. Mag-CR lang ako sandali, sabi nito. Nang marinig niya ang pagbukas ng gripo sa banyo, mabilis siyang kumilos. Ang cellphone ni Bianca ay naiwan sa ibabaw ng mesa. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ito. Binuksan niya. Walang password. Mabilis niyang tiningnan ang messages, ang photos. Walang kahina-hinala. Pero hindi siya tumigil. May nag-udyok sa kanyang maghanap pa. Binuksan niya ang file manager. At doon, sa isang folder na pinangalan ng University Projects, may isang subfolder na walang pangalan. Binuksan niya ito. Iisang file lang ang laman. Isang audio recording. Ang pangalan ng file ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Kay Coach Rivas. Narinig niya ang pagsara ng gripo sa banyo. Ilang segundo na lang. Nanginginig ang kanyang daliri. Pinindot niya ang play button. Isang mahinang static ang unang narinig ni Carlo mula sa speaker ng cellphone. Pagkatapos, isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan. Ang boses ni Bianca, pero iba. Malamig, matalas, puno ng pagmamataas. Sigurado ka ba dyan, Bianca? Delikado yan. General ang babanggain mo. Isang boses ng lalaki ang sumagot. Puno ng pag-aalinlangan. Narinig ni Carlo ang mahinang pagtawa ni Bianca. Isang tawang nagpanginig sa kanyang kalamnan. Mas malaki ang isda, mas masarap huliin. Sagot nito. Alam mo ba kung gaano katagal kong pinagplanuhan to? Mula pa noong nalaman kong si Leah, ang walang kwentang laya na yon ay anak pala ni Rivas. Ang swerte niya sa buhay, isang malaking kalokohan. Oras na para tikman niya ang hirap. Napahawak si Carlos sa mesa para suportahan ang sarili. Ang kanyang paghinga ay tila nanakaw. Alam niya mula pa sa simula. Patuloy ang recording. Paano si Captain De Leon? Tanong ng lalaki. Si Carlo? Siya ang pinakamadaling parte. Sagot ni Bianca. Puno ng pang-aalipusta. Isang lalaking bulag sa pride. Konting papuri. Konting lason sa isip tungkol sa asawawan niya at kakagatin niya lahat. Siya ang gagamitin kong pambasag sa pamilya Rivas mula sa loob. At kapag wasak na ang lahat, ano? Kapag wasak na siya, kapag iniwan na siya ni Leah, doon papasok ang pinakamalaking alas ko. Nagkaroon ng saglit na katahimikan. Ang bata, bulong ng lalaki. Ang pekeng bata, pagtatama ni Bianca. At muli itong tumawa. Isang pekeng anak para sa isang pekeng pag-ibig. Tatalian ko siya sa responsibilidad. At kapag nakuha ko na ang apelyido niya, kapag nasa akin na ang simpatiya ng lahat, sisimulan ko nang sirain ang pangalan ng general. Magkakapera tayo, malaki. Bawat salita ay isang saksak sa puso ni Carlo. Hindi lang siya naloko. Ginamit siya. Ginawa siyang tanga. Ginawa siyang armas para sirain ang babaeng tanging nagmahal sa kanya ng totoo. Ang galit na naramdaman niya noong gabing iyon sa gala ay walang-wala kumpara sa nag-aalab na puot na sumisiklab sa kanyang dibdib ngayon. Ngunit kasabay ng puot ay ang isang napakalalim, napakasakit na pagsisisi. Si Laya, ang kanyang Laya. Lahat ng tiniis nito, lahat ng sakripisyo, at ang isinukli niya ay isang sampal at pagtataboy. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng banyo. Mabilis, walang tunog. Isinaksak niya ang cellphone ni Bianca sa kanyang laptop. Kinopya niya ang audio file. Ilang segundo lang, tapos na. Inilagay niya ang cellphone pabalik sa eksaktong pwesto nito sa mesa. Ilang sandali, bago pumasok si Bianca sa kusina. Carlo, okay ka lang? Namumutla ka, sabi nito. Ang boses ay puno na naman ng pekeng pag-aalala. Itinaas ni Carlo ang kanyang paningin. Tumingin siya kay Bianca, pero hindi na ang babaeng kaharap niya kanina ang nakikita niya. Ang nakikita niya ay isang halimaw, isang ahas na nagbabalat kayo.
Hindi siya sumagot. Hindi siya kumibo. Ang galit sa kanyang mga mata ay napakalalim, ngunit itinago niya ito sa likod ng isang blangkong ekspresyon. Tumayo siya. Gabi na, Bianca. Umuwi ka na. Kailangan kong magpahinga. Nagtaka si Bianca sa biglaang pagbabago ng mood niya, pero tumango na lang ito. Sige, Carlo. Tawagan mo ako kung kailangan mo ako, ha? Nang marinig niya ang pagsara ng pinto, hindi siya sumigaw. Hindi niya inihagis ang mga gamit. Dahan-dahan siyang naupo sa harap ng kanyang laptop. Inilagay niya ang kinopyang audio file sa isang USB flash drive. Pagkatapos, binuksan niya ang isang blangkong dokumento. Ang kumukurap na cursor sa puting screen ay parang isang paghamon. Huminga siya ng malalim. Ang galit ay naroon pa rin, pero napalitan na ito ng isang malamig at matibay na determinasyon. May isang bagay na dapat siyang gawin, hindi para sa kanyang sarili, hindi para sa kanyang karera, para kay Laya. Itinipa niya ang mga unang salita sa keyboard. Ang bawat letra ay mabigat. Bawat salita ay isang pag-amin sa kanyang pagkakamali. Ang titulo ng dokumento, Liham ng Pagbibitiw. Ang buhay sa bahay ng kanyang ama ay ligtas at komportable. Pero para kay Laya, isa itong magandang hawla. Ang bawat sulok ay puno ng alaala ng kanyang ina, ngunit walang init ng isang tunay na tahanan. Sinubukan niyang maging abala. Nagbabasa ng libro, tumutulong sa mga gawaing bahay. Pero sa gabi, kapag mag-isa na lang siya sa kanyang malawak na kwarto, bumabalik ang lahat. Ang imahe ng galit na mukha ni Carlo, ang tunog ng nabasag na rosaryo, ang sakit. Isang umaga, habang nagkakape siya sa hardin, isang article sa online news ang ipinakita sa kanya ng kanilang kasambahay. Iskandalo sa military gala. Anak ng general, sangkot sa gulo. Nanginginig ang kamay na binasa ni Laya ang laman. Isang anonymous source ang nagkalat ng kwento. Pinalabas siyang isang selosang asawa na nanakit ng ibang babae. Pinalabas na ginagamit niya ang pangalan ng kanyang ama. At ang pinakamasakit sa lahat, may pahiwatig na si Carlo ay isang kawawang biktima sa sitwasyon. Isang patak ng luha ang tumulo sa screen ng cellphone. Carlo, siya lang ang maaaring gumawa nito. Isang paraan para linisin ang sarili niyang pangalan, kahit payurakan nito ang pagkatao ni Lia. Ang kaunting pag-asa na natitira sa puso niya ay tuluyan ng namatay at napalitan ng isang malamig na galit. Laya. Napaangat siya ng tingin. Ang kanyang ama, si General Rivas, ay nakatayo sa kanyang harapan, suot ang kanyang formal na uniforme. Ang mukha nito ay seryoso. Anak, kailangan mong maging matatag, sabi nito. Huwag mong hayaang sirain ka ng mga kasinungalingang yan. Tumangulang si Lia, pinunasan ng kanyang luha. Nandito siya, patuloy ng general. Si Captain De Leon, humiling siya ng isang formal na pagpupulong. Kasama ako. Nanigas ang puso ni Lia. Ang kapal ng mukha niya, isip niya. Pagkatapos ng lahat pupunta siya dito? Para saan? Para humingi ng tawad o para lalo siyang idiin? Gusto mo ba siyang harapin? Tanong ng kanyang ama. Huminga ng malalim si Lia at tumayo. Opo, tay. Haharapin ko siya. Inihanda niya ang kanyang sarili. Nagsuot siya ng isang formal na bestida. Inayos ang kanyang buhok. Itinayo niya ang pader sa paligid ng kanyang puso. Tinitiyak na walang kahit anong salita mula kay Carlo ang makakapasok. Pumasok siya sa silid-aklatan ng kanyang ama. Naroon na ang general, nakaupo sa likod ng kanyang malaking mesa. Ang hangin ay mabigat at malamig. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Pumasok si Carlo. Hindi ito ang aroganteng kapitan na huli niyang nakita. Hindi rin ito ang lasing na lalaking sumampal sa kanya. Ang Carlo na pumasok sa silid ay mukhang pagod at mas matanda ng 10 taon. Payat ito at may maitim na bilog
sa ilalim ng kanyang mga mata. Pero ang kanyang tindig ay tuwid. Ang kanyang mga mata, bagamat pagod, ay puno ng isang matibay na determinasyon. Hindi ito tumingin sa kanya. Naglakad ito papunta sa harap ng mesa ng general. Tumayo ito ng tuwid at sumaludo. "Sir!" Ang boses niya ay magaspang, ngunit formal. Inilapag niya sa ibabaw ng mesa ang isang brown envelope at isang maliit na silver na USB. "General Rivas," sabi ni Carlo, ang boses ay matatag at malinaw. "Nandito po ako hindi para humingi ng tawad." Natigilan si Leah. Inihanda niya ang sarili sa lahat ng posibleng sasabihin nito. Pero hindi dito. "Nandito po ako," patuloy ni Carlo, "para akuin ang lahat ng responsibilidad at para mag-ulat ng isang sabwatan laban sa inyo at sa inyong pamilya." Hindi makapaniwala si Leah sa kanyang narinig. Napatingin siya sa kanyang ama, na nanatiling walang ekspresyon. Sa unang pagkakataon, mula nang pumasok ito, lumingon si Carlo at tumingin ng diretso sa kanya. Sa mga mata nito, nakita niya ang lahat, ang sakit, ang kahihiyan, at ang isang pagsisising napakalalim, napakatotoo. Wala itong bahid ng pagkukunwari. "Leah," sabi nito, at ang matatag niyang boses ay biglang nabasag. "Sorry." Kasabay ng salitang iyon, bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang military police. Ang mga sumunod na araw ay parang isang bagyo. Ang audio recording mula sa USB ay parang bombang sumabog sa loob ng kampo. Bawat detalye ng masamang plano ni Bianca ay nabunyag. Ang peking pagbubuntis, ang pagsisinungaling, ang planong pag-blackmail, ang pakikipagsabwatan, lahat ay lumabas. Napanood ni Leah sa balita ang pag-aresto kay Bianca. Ang babaeng dati puno ng kumpiyansa at pagmamataas ay kinaladkad palabas ng kanyang opisina. Sumisigaw at nagwawala. Ipinipilit na biktima lang siya. Ngunit ang ebidensya ay masyadong matibay. Ang maskara nito ay tuluyan ng natanggal. Inilalantad ang tunay na mukha sa likod nito. Ngunit ang pinakamalaking usap-usapan ay ang tungkol kay Carlo. Tinanggap ang kanyang pagbibitiw. Sumailalim siya sa isang court-martial, isang paglilitis sa militar. Sa harap ng mga opisyal na dati niyang kasama, inamin niya ang lahat ng kanyang pagkakamali. Inamin niya ang pananakit kay Laya, ang pagiging bulag sa katotohanan, ang pagpapagamit sa plano ni Bianca. Hindi siya nagdahilan. Hindi siya nanisi ng iba. Tinanggap niya ang lahat. Ang hatol. Dishonorable discharge. Tinanggalan siya ng ranggo. Pinatalsik sa serbisyo militar na minahal niya nang higit pa sa kanyang buhay. Sa isang iglap na wala sa kanya ang lahat. Ang uniforme, ang respeto, ang karangalan. Napanood ni Leah ang lahat mula sa malayo, sa loob ng ligtas na pader ng bahay ng kanyang ama. Ang galit na dati niyang nararamdaman para kay Carlo ay unti-unting napalitan ng ibang emosyon. Isang bagay na hindi niya maintindihan. Isang hapon, kinausap siya ng kanyang ama. "Bilib ako sa ginawa niya," sabi ni General Rivas habang nakatingin sa malayo. "Maraming paraan para makalusot. Pwede siyang magdahilan. Pwede siyang manahimik. Pero pinili niyang harapin ang lahat kahit alam niyang wawasakin nito ang buong pagkatao niya." Tumingin ito kay Leah. Sa huli, kumilos siya ng may tunay na karangalan. Ang mga salitang yon mula sa kanyang ama, ang taong pinakarespetado ni Carlo, ay tumatak sa isip ni Leah. Hindi niya napigilan ang sarili. Kinabukasan, nagpunta siya sa detention center ng kampo. Nakita niya si Carlo sa kabilang panig ng isang makapal na salamin. Wala na ang dati nitong uniforme. Suot niya ang ordinaryong damit ng isang bilanggo. Ang dati matipunong katawan ay mas payat. Ngunit nang mag-angat ito ng tingin at makita siya, walang pait sa mga mata nito. Tanging isang malalim na kalungkutan. "Laya," sabi nito sa teleponong nag-uugnay sa kanila. "Bakit ka nandito?" Gusto kong malaman kung bakit." Mahinang sagot ni Laya. "Bakit mo ginawa ang lahat ng to?"
Pwede ka namang dahil ito ang tama. Putol ni Carlo. Walang ibang dahilan. Sinira ko ang tiwala mo. Sinaktan kita. Ito ang kabayaran. Tumingin ito sa kanyang mga kamay. Nawala sa akin ang lahat, Laya. Pero alam mo kung ano ang pinakamasakit? Hindi ang pagkawala ng ranggo ko, kundi ang pagkawala mo. Walang namutawing salita sa bibig ni Leah. Lumipas ang mga buwan. Si Bianca ay napatunayang nagkasala at nakulong. Ang iskandalo ay unti-unting nalimot. Sinubukan ni Leah na magpatuloy. Nag-enroll siya sa mga klase, nakipagkita sa mga dating kaibigan. Ngunit may isang puwang sa kanyang puso na hindi mapunan. Isang hapon, habang pauwi at sakay ng kotse, natigil sila sa traffic. Napatingin siya sa isang construction site sa gilid ng kalsada. Ang mga trabahador ay basang-basa ng pawis sa ilalim ng matinding sikat ng araw. At sa gitna ng mga ito, nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Isang lalaking payat, pero matipuno pa rin. Buhat-buhat ang isang sako ng semento sa kanyang balikat. Ang balat nito ay sunog sa araw. Ang dating makinis na muka ay may bahid na ng dumi. Natigilan si Leah. Tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Si Carlo, hindi alam ni Leah kung gaano siya katagal nakatitig sa lalaking nagbubuhat ng semento. Ang busina ng mga sasakyan sa paligid ay tila nawala. Ang tanging nakikita niya ay si Carlo, hindi ang kapitan, hindi ang bilanggo, kundi isang ordinaryong tao na nagpapakahirap sa ilalim ng araw. May isang bagay sa imaheng iyon na tumagos sa pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Sa mga sumunod na araw, hindi na alis sa isip niya ang nakita. Tinanong niya ang isa sa mga tauhan ng kanyang ama na alamin kung saan ito nakatira. Isang maliit na apartment sa isang masikip na lugar sa Maynila. Isang linggo siyang nag-isip. Isang linggong nakipaglaban sa sarili niya. Ang sakit ng nakaraan, laban sa pag-asang nakikita niya sa kasalukuyan. Sa huli, nanalo ang pag-asa. Isang Sabado ng hapon, nag-drive si Leah papunta sa address na nakuha niya. Ang lugar ay simple, malayo sa karangyaan na kanyang kinalakihan. Huminto siya sa harap ng isang lumang gusali ng apartment. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay umakyat sa hagdanan. Nakatayo siya sa harap ng pinto, numero 2B. Kumatok siya. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Nakatayo sa harapan niya si Carlo, nakasuot ng isang simpleng puting t-shirt at shorts. Gulat na gulat ito nang makita siya. Ang mga mata nito ay puno ng mga tanong na hindi nito kayang bigkasin. Leah, iyon lang ang nasabi nito. Pwede ba akong pumasok? Mahinang tanong ni Leah. Tumango si Carlo at binigyan siya ng daan. Ang kwarto ay maliit at simple. Isang kama, isang maliit na mesa, at isang upuan. Pero malinis, maayos. Naupo si Leah sa nag-iisang upuan. Naupo naman si Carlo sa gilid ng kanyang kama, nag-iiwan ng malaking espasyo sa pagitan nila. Walang nagsalita sa unang ilang minuto. Ang katahimikan ay hindi na tulad ng dati. Hindi na ito malamig at mabigat. Ito ay isang katahimikang puno ng mga bagay na kailangang sabihin, pero walang nakakaalam kung paano sisimulan. Kamusta ka na? Si Leah ang unang bumasag sa katahimikan. Ngumiti si Carlo, isang maliit at pagod na ngiti. Okay lang. Nakakapagod. Pero okay lang. At least, sa bawat araw, alam kong pinaghihirapan ko ang kinakain ko. Tumingin ito sa kanya. Ikaw? Okay na rin ako. Muling katahimikan. Hindi ako napunta dito para manumbat, sabi ni Leah. Alam ko, sagot ni Carlo. Laya, hindi ako hihingi ng tawad dahil alam kong wala akong karapatan. At hindi ako hihingi ng pangalawang pagkakataon dahil hindi ko yon deserve. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata at nakita ni Leah ang isang katapatang hindi niya pa nakikita dati. Ang pagkawala sa'yo ang pinakamalaking leksyon ng buhay ko. Patuloy nito. Tinuruan ako nito na ang tunay na karangalan ay wala sa uniforme, wala sa ranggo, nasa pag-amin ng pagkakamali. At sa pagtayo muli,
Hindi para sa sarili mo, kundi para maging isang taong mas karapat-dapat. Tumayo ito at may kinuha sa ibabaw ng mesa. Isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Inabot niya ito kay Laya. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ito ni Leah. Sa loob, nakahimlay sa isang piraso ng pulang tela ay ang kanyang rosaryo. Buo na ulit. Bawat butil ay maingat na pinagdugtong. May ilang gasgas sa mga perlas, mga markang nagpapakita na minsan itong nasira. Pero buo na ito. Gabi-gabi, pagkatapos ng trabaho, mahinang sabi ni Carlo, inaayos ko yan. Bawat isang butil. Ito lang ang paraan ko para subukang ayusin ang isang bagay na sinira ko. Isang mainit na likido ang biglang dumaloy sa mga pisngi ni Leah. Luha. Pero hindi ito luha ng sakit. Ito ay luha ng pag-unawa. Ang pagpapalaya. Isinara niya ang kahon at tumingin kay Carlo. Ano? Ano ang plano mo ngayon? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig. Tumingin si Carlo sa labas ng bintana. Pagkatapos ay muling tumingin sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng isang hinaharap na hindi pa nakasulat, ngunit puno ng pag-asa. Magsimula ulit, sagot nito, mula sa pinakaibaba. Huminto ito saglit, at sa unang pagkakataon, isang sinag ng pag-asa ang kumislap sa mga mata nito. Pero sa pagkakataong ito, umaasa akong hindi ko na kailangang maglakad ng mag-isa. Dahan-dahan, iniabot ni Carlo ang kanyang kamay. Hindi ito isang kamay na humihingi. Isa itong kamay na nag-aalok. Tinitigan ni Leah ang magaspang na palad na iyon. Isang palad na dati sanay sa armas, ngayoy sanay na sa semento at bakal. Isang palad na minsan siyang sinaktan, pero ngayoy nag-aalok ng isang bagong simula. At pagkatapos ng isang sandali na parang walang hanggan, dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa ibabaw nito.